Binigyan ako ng kaibigan ko ng pansit ngayon ko palang lulutuin. Sa mga hindi nakakaalam, pansit ba to ang tawag, pero pagka niluto masarap pala siya. Pagka kinain mo kasi yung noodles, malalasahan mo yung pagkasariwa. Kaya nasabi ko masarap yung pansit ba to. Bumili ako ng isang pirasong pork chop, ako na rin yung naghiwa para makuha ko yung gusto kong laki. Nilagyan ko lang ng asin at saka ng powder na paminta para magkaroon ng lasa. Pakukuluan ko lang yung karne ng baboy hanggang sa lumambot. Hindi ko na hinintay na lumabas yung sariling mantika ng karne, naglagay na lang ako ng kaunti. Gusto ko lang i-shoutout sina Rose Beranga ng Atimonan, Quezon, Marlon Dalisay ng Mindoro, at kina Abby Quinto ng Quezon City, pati na rin kay Marilu Sumagaysay ng Iloilo City. After ko magisa yung sibuyas at bawang, inihalo ko na yung karne ng baboy. Kaunting halo lang yung ginawa ko, tapos nilagay ko na rin yung Baguio beans. Gigisahin ko lang ito ng ilang minuto para kumapit naman yung lasa sa gulay. Ganyan ang gawin ninyo, kailangan igisa ninyo muna ng maigi yung gulay para masarap pagka kinain. Sunod naman yung repolyo ang nilagay ko. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-share mo naman para maraming makapanood. Shoutout nga pala sa mga taga Bicol, first time lang ako makapagluto ng pansit bato kung tawagin. Tulad ng Baguio beans, pinakagisa ko rin ng maigi yung repolyo. At pagkatapos tsaka ako naglagay ng toyo, tinatsa ko na lang yung paglagay. Sunod naman yung powder na paminta, dinamihan ko yung paglagay para malasa. At tsaka para may konting paras. Pati yung oyster sauce nilagay ko na rin. Base dun sa napanood ko, medyo maalat daw kasi yung pansit, kaya konting toyo lang yung inilagay ko. Tsaka ko na lang yan dadagdagan ko sakaling kulang pa yan sa alat. Kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. At nang medyo half cook na yung gulay, hinango ko na muna. Dahil magpapakulo naman tayo ng tubig para naman sa pansit, pero yung iba kapag nagluluto diretso na. Pero ako ginigisa ko na muna yung pansawga tsaka yung mga gulay. Naglagay na nga rin pala ako ng tubig dyan, dinamihan ko, matakaw kasi sa tubig. At tsaka ako tinimplahan ng betchin, medyo napadami yung lagay ko. Lumigid Gesim ng Ibayo, Tipas, Taguig City, shoutout nga pala sa'yo. At kina Josie Alviento ng Binangonan, Rizal. At kay Lourdes Baisa ng Dagupan, Pangasinan. Habang nanonood kayo, i-comment nyo naman kung anong magandang iluto para magka-idea ako sa susunod kung ano ang lulutuin ko. After ko mahalo, tinakpan ko na muna para mapakuluan. Kung bago ka lang sa page ko, paki-follow na lang ako para updated ka sa mga susunod kong video, at wag mo na rin kalimutan na i-share para dumami yung makapanood. Base sa instruction, kailangan siyang lutuin ng ilang minuto. Continuous lang ako sa paghalo para maghiwa-hiwala yung mga noodles. Hinayaan ko lang kumulo ng ilang minuto, tinikman ko medyo kulang pa sa alat kaya dinagdagan ko pa ng toyo. Baka yung isang pansit ang tinutukoy nilang maalat, ito kasi hindi naman masyadong maalat. Yun base lamang sa aking panlasa, at pagkatapos nilagay ko na nga rin pala yung gulay. Sa mga taga Bicol, kung sakaling maliman yung proseso ng aking pagluto, paki-correct nyo na lang po ako. Continuous lang ako sa paghalo para pantay yung pagkakaluto. Sakto na rin yung nailagay kong tubig kaya hindi ko na dinagdagan. Pinainin ko pa yan ng ilang minuto para siguradong maganda yung pagkakaluto. Kung di pa kayo nakatikim ng pansit bato, kapag natikman nyo, siguradong magugustuhan nyo din.